Isa pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Misampa, welcome sa aking YouTube channel. Naparito po tayo ngayon para talakayin po yung mga nahunting kong coins. Dito po sa 10 piso, sa 5 piso, sa 20 pesos at sa piso. So, alin ba rito? Yung mahirap nang hanapin na ating tatalakayin. Welcome back po mga kapatid. Isang magandang araw sa inyo. Bagamat medyo mainit po yung panahon po natin ngayon, salamat po tayo sa Panginoon dahil andun yung protection ng Panginoon sa ating buhay. Bago po tayo magumpisa sa coins na aking tinatalakay, gusto ko pong i-share sa inyo itong baso na aking nabili dito po sa lugar namin sa San Fernando, Pampanga. Isa po ito sa mga collection na aking kinukolekt dito po sa mga basong ito. Kung makita po nyo, naka-emboss po yung pangalan ng Coca-Cola. Ayan. Coca-Cola glass na aking kinokolekt. Ayan. Isa po yan sa mga magandang collection. Kahit sa kanyang bandang puwet ay nakalagay po yung Coca-Cola. Ito po yung nabili ko po dito sa lugar po namin sa San Fernando, Pampanga. So, pangalawa naman po, ito naman po ang Coca-Cola na Olympic, no? So, trademark. Drink Coca-Cola. So, ito po yung likod niya. So, ito po ay Olympic game, no? So, ayan. Los Angeles, 1994 o 1984. Ayan, medyo matagal-tagal na po siya, no? Olympic Game Angeles, Los Angeles, 1984. So, medyo nasa 40 years na po itong baso na ito. Kasi 1994 pa po siya. O, 1984, no? No, kaya medyo mahirap-hirap na po ito yung ganitong, ito po naka-emboss po yung kanyang 1984 Olympics. Ayan. Olympic Los Angeles, USA. So, sa magandang collection na aking nabili dito po sa amin sa San Fernando, Pampanga. Ayan. Coca-Cola. Pangatlo naman po, ito pong Coca-Cola na kulay blue siya. Ayan, naka-emboss din po yung kanyang pangalan na Coca-Cola. At sa kanyang bandang puwet ay may McDo. Nagsama po yung Coca-Cola at saka McDo. Ayan. So, siya po ito sa mga collection na aking nabili dito po sa lugar po namin. Sa mga kapatid po namin na nagtatanong kung meron silang ganito, ayan, binibili po akong ganito kapag dito lang po sa lugar namin sa Pampanga. Pero kapag malayo po yung lugar nyo, so sa iba nyo na lang po ibenta kasi medyo mataas po yung shipping kapag bibiling ka pa po sa inyo, no? Dito na lang po sa lugar namin para at least makita ko po yung quality ng kanilang baso na binibenta, Coca-Cola. So ngayon po dumako tayo sa coins na aking i-share sa inyo. Ito po yung mga nahan ko, no, this summer, no, na kung saan i-share ko po sa inyo. Yung iba rito medyo matagal-tagal ko na rinahan at ngayon ko lang na-share. Ayan. At iba rito ay marami na po ako. Katulad po nito, itong 2020 20 pesos Upper Mint Mart. Ayan. Ito po ay sa akin po ay semi hard to find. Ito po yung Mint Mart niya, nasa ibabaw po ng ating bayani, si Manuel L. Quezon. Ayan, ito po yung Mint Mart niya, no? Ayan. Medyo mailap na rin po ito. Kaya kung meron po kayo nito, itabi nyo lang. Malay nyo, may nangailangan pong collector na bibili sa inyo. Pero ako po, medyo marami-rami na rin po akong na-hat na ganito. 2020 Upper Mint Mart. Ayan.
Pangalawa naman po sa akin na ito pong 5 peso rotated die error. Ayan. Bibihira na rin po kayo makakita ng ganyan, no? 5 peso rotated die error. Ayan. Maging po sa piso na BSP, ito po ay 2015. Rotated die error din po siya. Ayan. Ayan. Yung kanyang 1993 ay nandito. Ayan. Kaya medyo mahirap-hirap na rin pong hanapin yung ganito, no? Sa piso. Rotated die error. Ang susunod po, ang nakinahan, ito pong 20 pesos, 10 pesos, 2020. Ayan. Sa mga kapatid po natin na nagtatanong kung may value pa po ito, para sa akin po ay common na lang po ito. Kasi itong 2024, nagsilabasan na po yung ganitong 10 piso. 2020. Siguro mga nasa 10 na po yung nahan kong ganito. Kaya hindi na po ako nabili ng ganito. Para sa akin po ay common na lang po ito. Ayan. Ito po yung hand po natin sa 10 piso. Ayan. 2017. Ayan. Semi hard to find. Ayan. So meron na rin po ako na itabi nito, mga 5. Kaya hindi rin po ako nabili ng ganito. Sa ibang mga collector po na naghahanap ng ganito, ayan, pwede nyo pong ibenta sa kanila. Pero ako po, meron na po ang ganito. Isa sa mga nahan ko po this summer. 2017. Semi hard to find. At isa sa mga nahan ko rin po this coming summer ay itong 2014. 10 piso. Ito po ay semi hard to find sa BSP 10 pesos 2014. Isa po to sa semi hard to find na mahirap nang makita. 2014, no? I think ito po yung nagme-mintage ng 1.2 sa numista. Kaya medyo mailap-ilap na rin po ito. Barating ng panahon, ito po yung makakaroon ng mataas na value. So meron na rin po ako nahat nito, mga 4 na. Kaya hindi na rin po ako nabili. Ayan. Share ko lang po sa inyo sa mga baguhan po natin. Ito po yung hunt po natin. Ayan. Ang hard to find po nito ay yung 2007 at saka 2009. Ito po yun po yung mga kulang ko sa ganitong coins. 2007 and 2009. Yan po yung mga hinahanap ng kolektor na mabilis sa ngayon, no? Pangatlo na lang po ito, 2014. Semi hard to find, no? So lastly, sa mga aking na-hunt na kakaiba, ito pong error coins na ito. Ayan, off center. Ayan. Kung mapapansin nyo po yung kanyang gilid dito ay medyo mas makapal kisa dito, no? Ito po manipis, no? Ito makapal. Ayan. Ayan. Off center. Kaso hindi naman ganun katindi yung kanyang off center, no? Siguro nasa 2% lang yung kanyang ka-off center. Ayan. Hindi pantay, ano? Dito manipis. Dito naman po ay makapal. Ayan. 2010 off center. Ito po yung likod niya, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, dito manipis, dito ay makapal. So hindi naman ganun katindi yung kanyang pagka-off center, pero itinabi ko na rin, no? Kasi bibihira ka na rin yung makakita ng ganitong mga error points, eh. Mga off center na ganito, no? Kung makikita nyo, no, na doble po yung kanyang gilid dito. Pero dito po ay manipis. Ayan. Ito po ay error points na rin para sa akin. Sa ngayon po, ang binibili ko po sa ganito, yung off center, yung medyo matindi po yung pagka-uka dito, no? Kasi dito po hindi masyado, eh. Hindi masyadong halata, no?
Kaya yun po, ano, ito po sa mga coins na aking na-hunt dito po sa BSP 1 peso. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. So binabati ko po yung mga kapatid po natin OFWs, sa mga senior citizen, sa mga silent viewers po natin na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Salamat po. Ang dalangin ko, ingatan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at palagi po tayong mag-ingat, at lagi po tayong iminom ng malamig na tubig, at imiwas po tayo sa mainit na lugar para hindi po tayo magkasakit. God bless.